bisitang kura paroko ng St. Padre Pio Mission Station o Parish, si Reverend Father Ed Molina, sa kanyang mga parishioners na kasama sa pagsundo kay Santo Padre Pio pauwi sa kanyang tahanan sa kanilang parokya, sa ating mga minamahal na parishioners dito sa Santo Niño de Congreso, magandang umaga sa inyong lahat. Gaya ng binanggit ko sa simula ng misa, sa bawat pagdating at pag-alis ay ang mga di mabilang na biyaya at pagpapala na tinanggap natin sa pananatili ni Santo Padre Pio dito sa ating parokya. Unang-una na sa lahat, syempre, ang mga kagalingan na inihingi natin sa kanyang pamamagitan, sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Pangalawa, ang kanyang paanyaya na kahit na hindi siya nagsalita, dahil syempre statwa lang naman ang nasa harapan natin, ay ang kanyang pagtuturo sa atin kung paano ang buhay tapat, buhay pananalangin, buhay inspirasyon, at buhay ng pag-aalay sa Diyos. Siguro kung meron mang taong pwedeng sabihin nating tao na nais na patungkulan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating ebanghelyo ngayon na nagsabing ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yon ay walang iba kundi si Santo Padre Pio na nagpakababa. Sa totoo lang, ang kanyang mga superior, pinigilan siya na makapagmisa o humarap sa publiko. Pinigilan siya na lumabas at gumawa ng ministeryo o mag-perform ng mga sacraments. Pero sa kanyang kapakumbabaan, nakita natin kung paanong siya ay itinaas ng Diyos. Kung paanong ang mga di mabilang na biyaya ay naitala dahil sa kanyang kapakumbabaan sa kanyang pananalangin. Kaya magandang alalahanin natin sa ebanghelyong ating narinig ang buhay ni Santo Padre Pio. Sabi ni Pope Paul VI, modern man no longer listens to teachers but to witnesses. And if he listens to teachers, it is because they are first witnesses. Si Santo Padre Pio po ay modern day saints na may tuturing. Hindi naman talaga siya, although marami tayong mga quotations at sayings na galing sa kanya, pero he is a teacher by being a witness. Siya ay naging tagapagturo dahil sa pagsasabuhay o pagsasakatuparan ng kanyang pananampalataya sa kanyang buhay. Kaya nga po kaming mga pari, maraming mga pari ang nagnanais na kung hindi man matularan ay kahit papano ma-imbibe ang spirituality ni Saint Padre Pio. When we were baptized, we began to share in the prophetic mission of Christ.
Kayo din po, nung tayo ay bininyagan, tayo ay nakibahagi sa pagiging propeta o sa pagpapahayag ng ating pananampalataya kay Kristo. At tulad ng paanyaya ng ating ebanghelyo ngayon, sana ang pagiging propetang ito o ang pagpapahayag ng ating pananampalataya ay makita sa ating buhay higit sa lahat, hindi lang sa ating mga salita. Kaya the more essential lesson that we can learn for today, which perhaps we have heard many times in our lives, is that we should walk the talk. Maraming mga taong nakaka-inspire na kahit na hindi sila nagsasalita, kahit na hindi sila nagtuturo, hindi sila nagpapahayag o nagpo-proclaim, but by their mere lives, sa kanilang buhay ay nakikita ang kanilang Catholic faith. Ang tanong sa atin, have you preached to someone today? Have you preached to someone today? Sabi nga ni Saint Francis na sinundan din ang buhay ni Santo Padre Pio, kaya siya ay paring Pransiskano. Sabi niya sa kanyang mga kapwa Franciscans, let us go and preach. But if we must use words, we must use it if we only needed it. Sabi niya sa kanyang mga kasama, tayo ay mangaral, magturo. Pero kung kinakailangan lang yung salita, tsaka lang natin kailangang gamitin o dapat gamitin. So ganun nga ang naging buhay ni San Francisco na tinularan din ni Santo Padre Pio at inaanyayahan ding tularan natin. Amen.